Hello. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe, and don't forget to click the notification bell para updated kayo anuman ang mga activity na gagawin natin sa ating channel. Katulad nito, mag-upload tayo ng mga videos at magla-livestream o manonotify kayo agad kapag na-click ninyo ang notification bell. Sa mga gusto lang, okay? So ngayon, pag-usapan natin mga kamunting tinig no, na nandito po sa ating channel, ang pagiging ignorante and at the same time, lack of critical thinking ng mga sumusuporta kay Sara at saka kay Rodrigo Duterte na kung saan galit na galit sa effort ng gobyerno para mabigyang linaw ang misteryong pagkawala ng mga sabungero. Na sa loob ng 4 na taon, ang kanilang mga pamilya ay naghihintay. Hindi nila alam kung buhay pa o bangkay na ang kanilang mga pamilya dahil wala man lang pong mga tinatawag na development dahil napabayaan panahon ng Duterte administration. Walang investigation talaga na matibay, maliban lang sa investigation na ginawa po ni Bato de la Rosa. Now, ito po mga kamunting tinig, nakakalungkot dahil instead na magpasalamat ang mga sumusuporta kay Sara at kay Rodrigo Duterte o sa mga Duterte in general sa effort ng gobyerno, minamasama pa. Kung baga tira ng tira sila sa Department of Justice, tira-tira sila sa ating mahal na Pangulo, tira-tira sila sa gobyerno na para bang tila ayaw nila na magkaroon ng investigation. Ayaw nila na susurin ang what we call this, sisirin ang taali. Ayon po sa testigo, meron po mga itinapon na mga sako-sakong mga bangkay doon na kung saan ay buto na lamang. Now ngayon, sa ilang araw na retrieval operation ng mga otoridad, mga divers, mga expert na kung saan ay minamaliit, hinahamak, hindi pinapaniwalaan ng Maka Duterte, mga DDS. Pero mayroon namang mga DDS na mga matitino ang mentalidad. Hindi nila na inaalintana ang risgo sa buhay ng mga divers. Ngayon, marami pong mga sako na may laman ng buto. Ang problema, hindi pa po nagkaroon ng tinatawag na forensic, no? Pinapa-forensic pa lang, pinaiimbestigahan pa lang. Kung baga, pinag-aaralan pa lang kung yun po ay buto ng hayop o buto ng tao. Pero logic-wise, sino man namang gago ang magtatapon ng buto ng hayop doon? Dahil sabi ng mga kritik, tanim buto daw ng administration. At ito pa, hindi daw po yun buto ng mga tao. Yun daw po ay buto ng mga hayop. So ibig sabihin, kung may nagtapon ng buto ng hayop, inilagay, sinunog at inilagay sa sako, tinapon sa taalik, magta-travel pa ang kriminal para lamang po itapon doon? At anong interes natin kung buto ng hayop yun? Kung sinasabi ninyong tanim buto, so magtatanim ba ng buto ng hayop ang gobyerno? That's the reason why walang logic, unsynchronized, kumbaga unreliable, no? Unrealistic ang mga opinion ng mga Maka Duterte. Hindi nila naiintindihan kung ano ang kanilang mga pinagsasabi. Ngayon, hindi naman sila supporter ni Atong Ang. Sabi ko nga, palagi kong sinasabi na sa issue ng sabungero, wala namang Duterte na idinadawit sa investigation. Not unless protector ang mga Duterte ng mga sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Pero sa punto na ito, wala namang ipinupunto ang Department of Justice na sangkot ang mga Duterte, lalong-lalo na ang former administration or former president. So bakit para nagkakaaligaga itong mga Duterte diehard supporters sa kakaaway sa DOJ, sa kakaaway sa gobyerno at sa mga ahensya ng gobyerno na tumutulong upang magkaroon ng tinatawag na makabuluhang retrieval operation dyan po sa Taalik? Bakit hindi mo nila hintayin ang investigation? Ano ang kanilang ikinakatakot kung halimbawa guilty ba or not guilty itong si Atong Ang? O ano ang interest ng mga DDS na nang aaway sa mga vlogger kapag nagdi-discuss po ng tungkol po sa mga nawawalang mga sabungero? As a matter of fact, matagal na po ito na panahon na hinihintay natin. Ano bang nangyari? Misteryo. Ano ang dahilan?
Bakit talaga pinatay itong mga sabungero na ito hanggang ngayon hindi nakita ang kanilang mga bangkay? At mayroong lumutang na testigo, pati mga miyembro ng kapulisan damay doon. Ang testigo na kung saan dumawit sa pangalan ni Gretchen Barreto at saka ni Atong Ang, pwede namang pasinungalingan ng dalawang nabanggit natin. Pero ang tinitingnan po nating punto dito, ano ang interes ng testigo na magawa-gawa siya ng kwento na may tinapon sila doon sa Taal pagkatapos magkaroon ng retrieval operation na wala naman. Kaya lang, fortunately, may mga nakita na mga sako-sakong kalansay, sako-sakong mga buto na yun ay sunog na. So malaman natin kung yun po ay buto ng tao o buto ng hayop. Ngayon, kung halimbawa napatunayan na buto po yan ng tao, so bakit kailangan mag-imbento ang gobyerno? Na ipi-match po sa DNA ng mga nawawalang sabungero yon. At baka mayroon pang kaso na magbubukas. O sabi naman ng mga DDS, hindi po buto ng tao yan. Sabi nila, may posibilidad daw po na yun po ay buto ng baka. Animal, por Diyos, por Santo. Ano ang interes na magtapon ng buto ng baka? Bakit kadami-dami namang tapunan, pwede namang ilibing ang buto ng baka? Bakit kailangan pa talagang sunugin? Isunog naman yung mga buto na nakuha doon sa ilalim ng Taal Lake. So bakit kailangan talagang pagdudahan na yun po ay buto ng baka? So anong interes ng taong nagtapo ng buto ng baka doon? Oh, kayo naman talaga mga Duterte diehard supporters, makapang-bash lang kayo sa amin, hindi nyo tinatriangulate and you don't even know how to rationalize everything. So para at least hindi kayo magiging mukhang kawawa at magmukhang tanga at maging mukhang bobo sa usapin ng mga nawalang sabungero, why not support the effort of the national government and lead agency to unlock the Pandora's box or to open the Pandora's box as far as mga nawawalang sabungero is concerned? Ayaw nyo ba na ma-resolve ng gobyerno ang kaso na ito na tinulugan panahon ng Duterte administration? Nagkandak ng investigation, wala namang nangyari katulad nito. At bakit kamunting tinig pagdudahan ninyo ang administration? Na ang administration ay tumutulong upang mas maisiwalat ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Alam natin illegal ang kanilang ginagawa, alam natin hindi maganda, pero kailangan ba talaga silang patayin? At kailangan ba talaga silang ilayo, itago sa kanilang mga pamilya? At halimbawa, for the sake of probability and assumption, hypothesis, kung yun po ay buto ng tao, imamatch pa po yan ng ating mga forensic expert. Kaya kayo na mga Duterte diehard supporters, kalma lang kayo kasi hindi maganda ang premise ninyo na tanim buto ng gobyerno, bakit ngayon lang daw? O tandaan ninyo ha, nawala ang mga sabungero, Pangulo pa si Rodrigo Roa Duterte. Hindi po panahon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya dapat magpasalamat kayo sa Marcos administration dahil inatasan ang Department of Justice na tulungan ang pamilya na makita nila o di kaya'y maunawaan nila o madiskubre nila kung ano po ang misteryo ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay na na-involve po sa sa online sabong. Kasi big time daw po di umano ang mga nasa likod nito. So, pag big time yung mga nasa likod nito, titingnan pa yan. Oo, hindi naman sinasabi na mga Baka Duterte o Duterte ang itinuturo. Actually, ang nabanggit ng testigo, mga kapulisan. May 15 kapulisan at ngayon pinapag-aralan na ng National Police Commission or NAPOLCOM kung ano mangyayari. And that is the reason why na itong testigo na ito na nagdawit kay Gretchen at saka kay Atong Ang ay talagang pinasusumiti na ng kaniyang sabpina. Asa natawag nito testimony or affidavit or sinumpaang salaysay dahil hindi po basta-basta ang mga naisiwalat ng mama na ito. Danger ito sa ang buhay niya. No? Abangan natin ang susunod na kabanata kung paano po mairesolba ng Department of Justice. But at this point of time, let us support effort ng mga diverse, mga expert na mga diverse at mga forensic expert pagkataon na magdidetermina whether bone po ng tao yan or ng hayop. Ha? So yan po mga kamunting tinig. Once again, ito po ang inyong lingkod,
ang munting tinig ng ordinaryong Filipino all the way from Sultan Kudarat. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong tiwala at pagalaging pagsubaybay ay kahit na mag-upload tayo ng mga video at magla-livestream. Okay? Antabay lang po kayo at para nang sa ganon ay magkakaroon po kayo ng update dito. So maraming salamat. Have a nice day and God bless everyone. Always po nating tandaan na tayo po ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Kaya kung kayo po ay bago, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon tayo ng pag-a-upload ng ganitong klase mga video. Salamat and bye-bye!